Sige. Okay, magandang gabi sa ating lahat. Pagpapatuloy natin 'tong aral dito sa Book of Thessalonians. Oo, natapos, yung First Thessalonians pero wala ako noon. So, pagpatuloy natin 'tong Book of Thessalonians. So, before na mag-start tayo, ah, manalangin muna tayo. Let's pray. Lord, thank you sa gabing ito, sa oras na ito, Panginoon, na itid mo man kada kami, wapo Dios nga time, tanong kastakit agadal kami, wapo Dios, iti daytoy nga book, wapo Dios, iti Second Thessalonians. Lord, kanta kami ti panakaawat, bigyan niyo po kami ng mas, Lord God, magandang pagkaunawa sa book na ito, Panginoon, sa sulat ni Apostle Paul sa mga Thessalonica. Lord, ang Holy Spirit mo siya maggabay sa amin ngayong gabi, sa aming pag-aaral. Lord, bigyan niyo po kami ng mas magandang mga ideas, Panginoon, para tignan namin kung ano yung mga nangyayari sa mga buhay ng mga believers noon. At Panginoon, magre-reflect kami sa mga buhay nila kung paano naman kami mabuhay habang hinihintay ka namin, Panginoon, sa mga araw na ito. Lord, tulungan mong bawat sa amin, mga nasa Hong Kong, mga kapatid namin na nasa Quirino, Lord, Mindanao, at sa part ng Ifugao. Tulungan mo po kami, Panginoon, and thank you sa protection mo sa bawat sa amin, sa mga on the way, papauwi, Panginoon, sa kanilang mga pupuntahan, sa mga bahay. Thank you, Lord, iti protection mo. Kada iti dawat king kararagmi, tinagan ni Jesus nga pumi. Amen. Amen. Okay? Dito sa Second Thessalonian, ito yung pangalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga believers sa Thessalonians, so sa mga Thessalonica. So, ito, parang may kung kasi kung bakit niya sinulat ito, siguro sa isip-isip ni Paul, okay na yung First Thessalonian, o na-addressan na siguro yung mga problem, but merong chismis na kumakalat, parang ito yung mas pa siguro, mas worse rumor in the town na parang mas worse pa ito kesa yung mga sign sa pagdating ni Jesus Christ. So, bakit nga ba mas worse? Kasi, may chismis dito na so, mababanggit natin mamaya yon. So, punta muna tayo sa first slide na kung titignan natin doon na what you hope for shapes how you live today. So, kung ano yung mga, for example sana, kung ano yung hinihintay mo, yun din yung parang klase ng pamumuhay. So, yun yung sabi ni Paul sa mga taga Thessalonica. Sabi niya, oo, sure na babalik si Kristo, babalik siya, pero hindi para takutin ka. Yung sinasabi ni Apostol Pablo, kundi para bigyan ng pag-asa. So Jesus' return should inspire hope, not fear. Yung sinasabi niya. At hikayatin kang maging matatag. At yun, palalahanang, yun dapat magtrabaho ka habang naghihintay. Yung sinasabi ni Paul. So Jesus' return should inspire hope, not fear. So, ayun, dadating si Jesus Christ, sure yan, but don't panic. Yung sinasabi ni Apostol Pablo sa letter na ito. So, punta tayo doon sa background, sa next slide. Yun, pagkatapos na isulat ni Apostol Pablo yung First Thessalonians, may bagong balita na lalong nagiging worse. Lalong parang may kumakalat na fake news. May kumakalat na fake news sa mga taga-Thessalonica. So, yung tipong sinasabi nila na dumating na si Jesus Christ. So, Jesus is already, andyan na siya. Parang na-miss nyo yung pagdating niya.
Yung sinasabi, yun yung mga fake news na nasasagap ni Apostol Pablo. For example sana, kung may group chat sila, yun yung nagsasend sa group chat nila na Jesus is already ayun, come. So, yung iba naman kasi namatidan, o parang ano na eh, confused sila. So, yun, persecution is getting worse. So, yun, nag spread ng false teaching na Jesus already came. So, yun yung confusion sa mga tao, sa yung mga believers in Thessalonica. Yung iba naman, naniwala, yung mga trabaho nila, iniwan nila, parang ganon, iniwan nila yung mga trabaho nila, parang tumamad sila. Or, yung sinabi niyang lazy, pero hindi naman na ibig sabihin nun, naging tamad, ibig sabihin nun, naging irresponsible sila sa possible sa kanilang sarili, sa pamilya, sa church, pwede rin. So, ayun. Pastor, parang may Basta, grupo na parang may grupo na naniniwala na dumating na ang Panginoon, tapos may grupo rin na naghihintay pa rin sa sa parang oo, sa church nila. So, parang parang ganun. ang pagka-research mo doon, yung mga naghihintay tumamad na, parang naghihintay na lang, parang ganon. Oo, so, parang naghihintay na lang na dadating si Kristo. Naging So, tamad na, wala nang parang ano, naging tamad. Literal talaga na, literal siguro na give up nila yung nag-quit sila sa trabaho nila. And then, yun na lang, yung hinihintay nila. Tapos yung mga iba naman, yung kultura ng Roman, na pumunta sila doon, parang, di ba yung kultura ng Roman, ito, bili ka ng ganito, parang ganon. Dalhan mo ko dito ng mga prostitute, parang ganon. Nasasali sila doon sa kaugalian, yung kasamaan or mga gawa ng mga Roman na nandun. So andun sila sa mga mamayaman na mga Roman. So yun na yung sabi ni Paul parang mali yata. Hindi yan yung kingdom people role. So hindi yun yung trabaho. So ayun, hanggang ngayon hindi pa dumadating si Kristo. Pero yun, Jesus is coming very soon. Oh. Ayan, dito sa Second Thessalonian, 3 chapter yung dito, yung sinend ni Paul sa group chat ng Thessalonians. 3 chapter yung aralin natin, pagdidiscussan natin dito. So, bawat chapter ay kung mapapansin natin may sari-sariling panalangin si Paul. May sari-sariling panalangin na parang encouragement niya sa kanila. So dito, parang ano kung iisipin mo, siguro si Paul pambihira naman. Ganyan lang na issue tapos ang daming na-confuse. So, yung chapter 1 ayun, yung chapter 1, yun yung hope in suffering or persecutions. Yun yung dinidiscuss ni Paul sa yung pag-asa sa gitna ng pagsubok, hope and persecutions, chapter 2 ng Second Thessalonian, yun yung clarity about the day of the Lord. Yung dinidiscuss naman ni Apostle Paul. So sa chapter 3, a challenge to the idol, yung mga parang freeloader. So, Naging so ito tamad na, na. yung word ni Paul. Oh, Mga bigat. yung word ni Paul sa kanila. So, let's work through yung itong sinend ni Paul na mga letters sa mga Thessalonian. So, punta tayo sa chapter 1. Punta sa chapter 1 na hope and persecutions. So, si Paul, start siya with a thanksgiving. Parang in-appreciate niya yung sa kanila, yung mga faithful na believers. Nasabi niya, hey guys, I'm proud of your faith and love.
Parang yun yung greeting ni Apostol Pablo sa kanila. Despite doon sa persecutions, paghihirap na dinadanas nila. So, ayun. But alam naman ni Apostol Pablo na nahihirapan sila. Nahihirapan. Pero sabi ni Paul, grabe yung faith nyo. Grabe yung faith nyo. Solid kayo sa pagmamahal at yung pagtitis. Pero yun ayun nga alam ni Paul na hindi madali. Hindi madali. So, ang mga Kristiyano sa Thessalonica ay inaapi ng mga Greek and Roman yung mga neighbors nila. So, yan. Kaya sabi niya, kapag nagdurusa ka para kay Jesus Christ, kasama ka sa kingdom. Kasama ka sa kingdom. So, si Jesus dumanas sa krus Dumanas sa krus. So, tayo pa kaya? So, yun yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga Thessalonians. So parang normal lang na maghirap tayo, parang hindi nakakapagtaka, parang gano'n. Possible siguro, Pastor, kasi wag ka lang masyak, parang gano'n So, kasi sinabi naman ni Jesus Christ, di ba? pero, Merong trials at tribulation. yeah, oo, Pastor. Promise siya. Promise siya yun. So, ayun. Very hard naman talaga, alam ni Paul yan. But, yun nga part talaga ng pagsunod, siguro, kay Kristo. Yung I think yun yung suffering, sa kaakibat. Yung idea na kwan kasi, pag naging Kristiyano tayo, siyempre, maiiba ka sa kwan magiging counterculture ka. For example, sa kanila, Thessalonian sila, yung karaniwan sa Thessalonian, parang mababago yung pamumuhay nila. So parang in contrast sa pag-uugali. Kaya siguro sila nape-persecute, parang gano'n. Gano'n siguro niya yung kasi hindi na sila sumasabay sa common na daloy ng buhay. So hindi nag-aalay, hindi na kumukuha ng hindi na yung basta yung karaniwan na buhay na parang iba ka na, parang gano'n siguro no yung kwan diyan. Kaya nagiging source ng persecution, wala ka nang pakisama, parang gano'n. Iba ka na pala, bro. Parang yung barkada mo, Pastor, yung "Okay, Pastor," sabi nila, hindi ka na nakikisama. So nape-persecute ka na. Okay. Nakan mo ko. So, ganun ako no'n nung nagbabakasyon ako do'n sa amin, sa Isabela. Yung mga barkada ko kasi medyo lasinggero yung mga yon. Gano'n din ako noon. Kasi yung nung bakasyon ako do'n, nakikita nila ako, inaaya akong magtagay, parang gano'n. So, sinasabi ko na lang, "Sige lang," parang gano'n. So, merong nagsabi na, "Bakit ano bang nakain mo na parang gano'n?" So, ayun, parang yun, tama yung sinabi ni Pastor Brian na parang yung dating kaugalian parang So yun kinatalikuran talaga yung yung old na pagkatao. Yun. So, ayun, sabi ni Paul na don't be surprised. Kung yung daan na papuntang glory, merong konting punch ni Pacquiao. So, siguro yung sa kanila mahirap din talaga. Mahirap din. Na siguro pag tayo yung nasa kalagayan nila noon, baka ganun din tayo. So, ayun, sir, sige, Pastor. Talagang kwan siguro, no? Kung paninindigan natin yung pagiging Kristiyano natin, talagang susundin natin yung buhay na iminomodel ni Kristo. Siguro talagang napakarami nating persecution, no? Kasi parang ang yabang mo naman. Parang naiiba ka naman. Parang gano'n. Yun siguro yung sinasabi rin ni Paul na do not conform to the pattern of this world. Pwede kaya sabihin natin na habang nagko-conform tayo sa pattern of this world, lumiliit yung persecution.
Pero habang sinasabayan mo ang Panginoon at naninindigan ka sa mga katuruan ng Panginoon sa discipleship, talagang babanatan ka ng magulang mo, babanatan ka ng barkada mo, babanatan ka ng at parang ganun siguro, no? Yung kung mag-reflect tayo sa panahon natin ngayon. So, kung nakikibagay ka, siyempre hindi ka na pe-persecute. So, yun yung siguro nangyayari sa kanila kasi naninindigan sila, hindi sila nakikibagay. Kaya grabe yung kuwan. Torture sa kanya ng mga persecutions. Hirap. So sa dito naman sinasabi ni Paul dito na when Jesus returns, he'll bring justice. O sa kanya yung justice sa mga oppressors nila noon. So handle na ni Jesus Christ pagdating niya. So parang ipaghihiganti ka ng Panginoon or kasi siguro sa Thessalonians, sa mga taga Thessalonica, nakan mo, parang anong nakain mo? Hindi tama yan. Kasi ito yung tama sa kultura natin parang gano'n. Siguro yung justice dito, the Lord will point out na papanigan niya yung Kristiyanong Thessalonica kaysa sa persecutor. Parang iba na kasi ngayon kasi na-establish ang Christian faith Parang na yun yung naging general na kultura. So yun yung parang naging basis na ng truth. Pero dati minority sila Parang bago yan. Hudyo yan. Hindi yan katotohanan. Parang ito yung katotohanan, yung religion natin kailangan mong gawin yung mga rituals, parang ganun. Kasi part ng religion nila yung prostitution Kasi parang yung fertility gods, parang ganun. Kaya tayo nagkakamalas-malas kasi hindi na kayo sumasabay sa mga ritual ng kwan Parang ganun. Ganun siguro, no? Handa nga agatangan, andan nga. Kaya kung may problema sa Thessalonica, masisisi sila. Grabe. Pero galing din ni Paul na addressan yung ganitong mga problem nila noon sa Thessalonica. Na even sa kanya I think pe-persecute siya sa mga pinapadala ng message sa mga Thessalonian. So siguro si Paul naman dito meron yung feeling na or sa atin siguro pag tayong mga karaniwan na lingkod ng Diyos parang tayo pa kaya yung dahilan pa na nape-persecute sila. Kasi last time pinuslit lang siya na pinalabas. Kasi siya yung cause ng kwan dahil sa mga sinasabi mo, nabaliw na tong mga kababayan namin, parang gano'n. Parang gano'n. So si Paul talaga ang itatarget nila. Hirap rin. Oo. Mahirap din talaga yung kalagayan ni Paul dito. So, pero in the name of Jesus Christ. yung parang ikaw, pastor, may isang young people na tumanggap sa Panginoon at inialay yung buong buhay niya sa Panginoon. Gusto nang mag-Bible school. Ngayon, ikaw ngayon na pastor ang titirain ng magulang niya. Ano nung pinagtuturo mo dito? Parang ganun siguro kung modern context yung pagpapasihan natin. Parang Paul, kung ano-anong tinuturo mo bad influence ka sa anak ko imbis na ganito ano yung Jesus na yan? Parang ganun siguro no yung sitwasyon. Possible, pastor. Yun lang, kamatayan yung kinakaharap nila. Oo. So, sa akin naman, yung experience ko dyan, before ako pumunta dito sa Bible school, bakit saka pupunta? Sabi ng tatay ko para kang baliw. Parang, na, noon ka pa sana nag-aral alam niya kasi, secular. So, ayun. Pero, praise God, okay naman. So, ayan siguro. Pero dito, parang may twist na
sabi na, the real tragedy, hindi yung, isn't being persecuted. Sabi niya eh. So, yung real tragedy is yung maseseparate ka from Jesus. So, yun yung talaga yung malaking trauma siguro sa kanila man dito. Pero yung sinasabi ni Paul na. Bakit niya kaya sinasabi yun, Pastor? Ano kaya yung rason niya na sinasabi niya na tragedy pag mahiwalay ka kay Kristo? Nga alam na yung hahantungan eh. O mas worse pa kaysa sa persecutions. Siguro yung perspective ng Christianity na based sa John 3:16 na eternity ang pinag-uusapan. Yun siguro ng kwan. Kasi eternal tragedy to eh. Parang ganito yung kwan. Siguro yun yung perspective na binebenta ni Paul sa kanila. Kung may tragedy man na mangyari sa inyo ngayon, pansamantala lang yan kaysa yung panghabang panahon na tragedy. So, yun siguro yung point dito na ultimate tragedy yung kuan. Yeah. So, kung matitignan natin lahat ng prayer ni Apostol Pablo, parang connected din sa kung mapapansin natin na Lord, tulungan mo tong mga to. Parang use all their sufferings para ma-shape yung character, para mag-grow sila. At hindi doon sa trauma. Parang gano'n yung ni Apostol Pablo na tinutulungan niya, even sa panalangin. So, parang parang ina-assure parang ini-encourage ni Apostol Pablo tong mga Thessalonian na okay lang yung suffering. Kasi hindi matatakasan yan eh. Hindi matatakasan yan. But yun doon. Pastor. Ang hirap ng problema nila, no? Kasi ang problema nila, pwede kang mamatay eh. Ang mawawala mo, buhay mo, ari-arian mo, pamilya mo, yun yung mawawala mo eh. Yun yung struggle ng theology nila. Mawawala yung mapapatayin nila ako. And yun yung struggle eh, na eto, sigurado na ba tayo dito na pag namatay tayo eh may susunod pang buhay. Ang hirap no? Eh minsan ang pinag-aawayan natin sa church. For example, itong existing na debate ng Protestant world. Ang pinag-aawayan eh kung mawawala ang kaligtasan o hindi. Pero ang struggle nila sa Thessalonian eh kung mawawala ko ang buhay ko ngayon, pwede akong patayin eh. Pwede akong alamon sa leon eh. Parang immediate na eh. Masisisante ako sa trabaho eh. Uhuliin nila yung pamilya ko. Ipapalamon sa leon. Hindi theology ang pinag-aawayan eh. Ang hirap. Real life talaga na harap. Yung naiisip ko dito, Pastor, sumisikip ba yung buhay pag naging Kristiyano? parang yung inaano ko sa kanila, sa situation nila na sumikip ba buhay mo Pastor na may Kristiyano ka? Di, Pastor, lumuwag eh. Pero yung sa kanila, pambihira. I think nakaka-relate sa mundo natin ngayon yung Iran, taga-Iran. Yung mga pag nagkristyano ang mga nandito sa Muslim world, sumisikip yung mundo eh. Pag nagkristyano yung mga tao sa China, sumisikip yung mundo sa North Korea. Tayo parang pinapalakpakan ka pa sa church. Parang pinos mo pa sa Facebook. Parang gano'n eh. Parang China. Parang
Hirap ng Kaya case. napaka-bless naman natin. Napaka-bless naman natin dito sa atin kasi hindi tayo tulad ng iba na pero kahit na free yung Christian dito, ang bihira. Parang sawang-sawa na sila sa mga hindi naman lahat, pero parang sawang-sawa na sila sa Christianity. Na Blessing kaya pastor yung kaluwagan o mas negative 'yon? Kasi yung mga nagigipit sa pananampalataya nila, kaya nilang mag-suicide para sa Kristyanismo para sa pananampalataya nila. Pero tayong nasa kalayaan, pag na-persecute tayo, for example, ang persecution natin ay yung umulan. Hindi na magsisimba Yun lang yung persecution natin. Hirap ng ulan, alam naman na linggo, sumabay pa. Parang ganun lang Simple-simple pero parang pero may parang backsliding kasi. So, ayan. Yung prayer ni Paul, sana gamitin ng Diyos. Mga pagsubok ninyo para mas lumalim pa yung character, mas shape, at para mas maparangalan si Jesus. Sabi niya na alam ni Apostol Pablo naman yung sinasabi niya siguro, pero kumusta naman yung mga ina-addressan siguro dito, Pastor, na mapaparangalan si Jesus pero ganito yung buhay. Parang ganito. Parang ganun na. Pero So sure si Apostol Pablo. So yung character natin nag-grow kung may hardship. Yun yung pananaw ni Paul, di ba? So kung walang hardship, nababansot. Kung titingnan mo yung baliktad niya. So siguro kung i-compare tayo sa Thessalonians, in the spiritual aspect, baka tatawanan nila tayo na mga bansot tong mga to. Wala tayong hardship Ang hardship lang natin walang bagong cellphone. Walang pang-merienda. Sabi, ang persecution natin self-imposed. Parang wala pa sa kalingkingan ng kanilang pinagdadaanan noon. So, siguro naman, parang panganak tayo. Pagbanggitin natin yung mga hardship natin at ikumpara sa kanila, parang nakakahiya. Hindi kaya sila tumatawa ngayon, Pastor, na wala pa Natawanan ka, pambihira. Yun lang yung dinaanan niya tapos nag-backslide. Bihira naman to. Ganun yung parang iiling sila sa hardship atin. Nila parang dumaan. Yung hardship nila parang dumaan sa Red Sea tapos tayo sa kanal lang. Okay. So, ayun. Pero, yun, yung ni Apostol Pablo dito na suffering with Jesus, sharing in His victory. So, yun naman siguro yung tayong mga lingkod ng Panginoon, yun yung i-assure natin sa kanila, sa mga, ngayon, yung mga members, sa mga church na suffering with Jesus is may yun yung sharing in His victory. So, ayun. So, Jesus will return to bring justice naman. Yun yung sinasabi doon sa picture. Jesus return final, yung final justice. So parang okay lang anyway kung ma-persecute tayo. Babalik yan ipaghihiganti tayo. Parang ganun yung gawin niya mag-comfort, no? Yung blessed hope pa rin ng believer yung sinasabi niya na. Hindi ito ang
huling episode. Ayan, yung chapter 1. Okay? Wala bang tanong or dagdag sa unang chapter? Baka may reflection kayo. Ang ganda ng kwan eh. Oo. Anong mga persecution natin? Anong mga pinagdadaanan natin? Ikaw, Pastor, anong kwan? Anong pinakamatindi ng persecution mo? Parang wala pang matindi, Pastor. Ako rin, wala akong maisip eh. Wala akong maisip na persecutions, pero parang kwan lang siguro. Parang minumulto lang yung sarili na parang ganon. Parang pagod lang sa atin eh. Oo, Pastor. Ganon nga. Pressure na kwan. Hindi mo pa makumpleto Oo. yung sermon eh, linggo na bukas. Ay, ganun lang yung kwan eh. Or may nagsalita lang ng kwan. Criticism. Yung ano, Pastor, yung sarili mo ang mag-persecute sa sarili mo. Yun lang, kasi wala namang tao na nag-persecute pa sa, yung ang ano ko is wala pang nag-persecute sa akin, pero ako mismo yung nagpe-persecute sa sarili ko, yung gano'n. Nagpapahirap, parang gano'n. Yung parang, Ibagbagi tayo. ako nang kit apo nagkapoy kamutan. Di ibagbaga diyan ibagbagi nagkapoy kamutan no DJ nga rigat nga ikit. Pas lang ay si ka mismo kit ibagbaga di apo nagkapoy kamutan. Iso nga DJ lang iti naranasak nga di nga mismo nga si Shakmut lang iti mang persecute iti sarili. Pero no iti sabali nga tao awan pa iti naranasak nga nang persecute kanya nga about iti Christianity. Lagi kalkalpas mo nagsermon ka ko. Kalkalpas mo nagsermon ka. Jay bagbagam ka. Nasubra am sa tatay. Napalaing ka. Oy, nagpaison sa niya, Pastora. Datayo mang persecute bagbagi tayo dito. Kaya sa nung araw di justice tayon tao. Bisita mo. Tira sulatan na kit ko na ni Pablo gubatik ti bagi ko na. Pwede. Yun. Pwede. Jalatan Tayo ako. Okay? Okay. Sa chapter 2 tayo. Okay? Dito naman sa chapter 2, sa next slide natin. Ito na, yung nililinaw ni Apostol Pablo yung the day of the Lord, yung day of the Lord. Kasi ito yung chismis yung kumakalat na chismis sa Thessalonians na sinasabi ng mga iba na dumating na daw si Jesus. Wala, naiwan na tayo. Parang ganoon yung kwan ng mga believer ito. So yung mga iba talagang nagpanic, kinabahan sila. Yung iba naman nagpaka-hopeless. So parang parang nawalan na sila na naiwan na tayo, inabandonan na tayo ng Panginoon na parang ganoon. So ganyan, Pastor. Yung nakatulog ako tapos lumabas sila. May pinuntahan atang birthday, hindi na ako ginising kasi nakatulog ako. Paggising ko walang tao sa bahay. Akala ko naiwan na sa rapture. may naman ako may panaginip naman ako na hindi naman yung parang
Iwan ko, parang ano ewan ko kung panaginip yun. Basta, ang daming dumadaan na parang, yun, yung mga panghimpapawid na, yung mga pansana, mga helicopter. Tapos parang parang ang gulo. Hmm. Pambira. Naiwan yata ako sa rapture. Parang nandito na ako sa tribulation. Parang ganon yung... Tapos paggising mo, umaga na pala. Parang... So, ayun, yung nililinaw ni Apostol Pablo dito. Pero sa kanya wala akong sinabing ganyan. Sinasabi na po, hindi galing sa akin yan. So, yung may iba naman, siguro dito, kasi naiwan na sila, yun yung kanila Siguro, nag-impake na parang bumili na ng mga dilata, mga emergency kit, para Parang ang nangyari dito, Pastor, may nagsasabing dumating na ang Panginoon at sinasabing si Pablo ang nagsabi nun. Parang ganon. Oo, parang Ah, ganon basta. Grabe naman. Sermon ni Pastor Dennis yan. Ay, wala. Fake news. So, fake news. So, kaya ito naman siguro yung dahilan na merong second Thessalonian. Kailangang addressan ni Paul yun. Kasi, wala sisirahin yung pangalan niya, sisirahin yung teaching niya. So, yung problema naman, bakit naman tong mga Thessalonian na believer na to ang daling maniwala? Hindi sila nagbe-verify ng facts, Pastor. Basta nakita lang yung memes, tinatanggap na. Truth na agad. Parang ngayon lang. Parang panahon lang ngayon sa Facebook. Hindi na binibigay kung saan galing. Basta nagre-receive na lang kanon na. So, nagko-conclude na wala pang So, yun yung siguro yung isang dahilan bakit sinulat ni Apostol Pablo nitong 2 Thessalonian. Pinapakalma ni Apostol Pablo tong mga believer na to Kasi wala Pero yung reminder niya na yung pagbalik ni Jesus Christ, obvious yan. Obvious yan yung sinasabi niya na hindi siya ninja na papasok na lang. Hindi napapansin. Hindi sikreto. Oo. So, yun yung sinasabi na hindi ako yung nagsasabi ng fake. hindi galing sa akin na balita yan. So, ayan siguro yung yung naman dinedefend ni Apostol Pablo yung mga teaching niya. So, ayun. Kaya naman dito, then he brings up old prophecies, yung mga old prophecies. So, gaya doon sa Book of Daniel, Book of Isaiah, na yung mga naging kings dito, sa kasaysayan na laging may mga masasamang hari. So, like, Nebukadnezar, so, doon naman sa New Testament is si Nero. So, darating yung mga ganitong yung mga nagre-rebelde, ini-empowered ng kasamaan. So, ayun. Pero, sabi niya, kahit ganon, Jesus is always win. Parang panahon rin lang natin, no? Parang siguro i-interpret natin na si Ayatollah, yung leader ng Iran, may mga sa atin, sa pananaw natin dito sa na-impluwensyado ng Amerika, masasamang leader yung mga yan. Gaya nung panahon, Nebukadnezar, mga ganyan. So parang makaka-relate rin tayo kasi nambobomba na lang to Ganun siguro rin yung point ni Paul dito, no? So, ayun. So dito, yung sinasabi ni Paul dito na hindi para gumawa ng yung timeline o yung end time theories. So, yung sinasabi ni Apostol Pablo, kundi palakasin
palakasin yung loob nila at wag silang matakot. Wag silang matakot. So yung prayer niya is strength and encouragement for the confused. Na bigyan siya ng katatagan. Yun yung siguro yung prayer ni Apostol Pablo dito. So, ayan. Meron bang So, yung nung kwan pastor, idadagdag? nung 1980s, 1990s. Kasi during that time naging trending yung last days mga prophecy lalo na yung malapit ang 2000 na ang ipini-preach, parang pag pini-preach ang rapture, nakakatakot. Ang naitatanim sa puso ng mga Kristiyano, takot. Na baka maiwan, mga ganun Paul dito, ini-encourage niya, parang nagets ko rin tong point ni Paul dito kaya nung actually, di pas kung pupunta ka sa YouTube ng MCWC, naka-upload yung dalawang preaching ko ng past Sundays regarding rapture. Kasi ang point dito paano mo ma-comfort or ma-assure yung mga Kristiyano na kasama sila sa rapture? Yung kasi may pananaw tayo na hindi ka masasabit sa rapture kasi may ginawa kang kasalanan or pasaway ka. Mga ganon yung mga tinuturo nun Kaya nga, nung bata ako, natatakot ako na kwan. Lalo na pag may ginagawa kang masama tapos biglang kumulog at kumidlat. Nung bata ako, na picturean na ng langit na gawa ko na masama pa. Parang ganun yung mga pananaw ng simpleng bata Parang ganun. Pero naintindihan ko yun kasi naging victim ako ng fear fear mongering yung mga preachers noon na nakakatakot. Pero blessed hope yan Kaya I preach in the past Sundays na hindi. Masasabit ka sa rapture, hindi dahil mabait ka. Masasabit ka sa rapture dahil tinanggap mo si Kristo as your Lord and Savior. Sure hits yan. Dahil meron si Kristo sa buhay mo. Yun yung comfort Tapos, exciting yan. Kasi yan na mag-i-end ng pasakit sa atin mga pahirap sa atin kung si Thessalonians sana. Yan na ang end. Wala nang mamamatay sa atin dyan. Wala nang ipe-persecute sa atin yan. Kaya ang tinatawag kong blessed hope, yun yung sinasabi ni Paul. So parang how would you make the Christians be more, ang rapture, exciting sa kanila. Sana rapture na. Parang ganun. So parang nakuha ko yung point as I study yung First Thessalonians kasi inulit niyang binanatan dito So yun yung pagkaintindi ko ron dito. I think that tayong mga pastor, baguhin natin yung pagpipreach natin regarding end times. It should be something na kasi sa mga pasaway na tao, the day of the Lord talaga, the day of the Lord is a judgment day. Pero sa mga taong naka-align sa Panginoon, it's the day of rewards. So, bakit ka matatakot kung nasa side ka ng Panginoon? Parang ganun sana yung kwan So, nawala si pastor. Na-cut siya nawala yung signal niya. So, yun yung kwan dito. Ginagamit ni Paul itong rapture na hindi totoo yan. Parang yung sinasabi ni Pastor Dennis kanina, hintayin natin si Pastor Dennis na makabalik. Nawalan ng signal. Yung sinasabi ni Paul kanina na hindi totoong dumating na. Kasi pag dumating yan, magpapatunog ng trumpeta ang mga anghel Sikreto dito sa mundo, pero sa mga Kristiyano, malinaw yan. Mauuna yung mga nauna na mga namatay, and then tayo rin yung susunod. May trumpeta ng hindi lihim yan. So hindi totoong hindi pa nangyari yan. Hindi totoong nangyari na yan. So yun yung sinasabi ni Ayan, nandiyan na ulit si Pastor Dennis.
Nawala yung internet. Oo. Explain ko lang yung explain ko lang na parang sinasabi ni Paul na fake news yan na dumating na ang Panginoon. Kasi pag dumating ang Panginoon sa rapture, may trompeta ng anghel yan eh. Maingay yan, parang ganun. Mauuna yung mga namatay na, and then susunod yung mga buhay pa. Siguro sa mga Kristiyano maingay yan. Pero sa mundo, parang gulat sila kasi nakidnap tayo, parang ganun eh. Na-snatch tayo sa mundo. So, split. Pero sa atin, maingay sa mga Kristiyano. So, parang grabe naman. Nag-rapture tapos kasama si Paul na naiwan. Sige, tuloy pa, sir. Okay. So, wait lang. So dito, Nawawala yung signal mo, sir. Absurd si signal ni Pastor. Try mong mag-connect sa Pastor. Try mong mag-connect sa pastoral house. Mga Thessalonian na ni-recall ni Apostol Pablo yung teaching ni Jesus Christ. Yan. Iji ka padasa Okay mo na, Pastor? connect di ko Jamie. Klaro Okay na. Sige. Okay na, Pastor? Okay na, I think okay na. Wala, mahina. Try mo mag-connect sa yung sa mission house ka mag-connect. Dito, kaya okay na, Pastor? Sige, tuloy mo lang. Well, Pastor. Ayan. Sige. So dito yung the day of the Lord, maraming nagpanic. So, imagine yung imagine na yung seat. Pero si Paul, kalma lang. Kalma ka lang kayo. So, relax na Apostol Pablo. Jesus' return is not some secret. So, yun yung ano doon. So, ayun, ni-recall ni Jesus in Mark chapter 13. So they don't need to be scared or worried nga ayun na that they been abandoned. So ayun, pero dito but they do need to stay faithful until Jesus return to deliver them. So yan yung closing prayer ni Apostol Pablo. Na to commend believers of Thessaloniki. So, ayan, stay calm, stay faithful. So, don't be swayed by fake news. Paano kung hindi sila mag-stay faithful, Pastor? Mga fake na balita na kumakalat. O yun. He's not early. Apostol Pablo. Nagchachapi ka, Pastor. Yung signal dito sa chapel. So, ayan. Anong gamit mong signal, Pastor? Ite ko, Pastor. Pastoral. Anong gamit mong signal?
Try mo man nag-connect iji ko, TGMI, iji building, TGMI. Adayo ka gamin eh. Pastor. Sa TGMI ka mag-connect. TGMI, awan signal ng TGMI. Ay, awan. Awan, nagpukaw. Ay. Ajing masagap mo di signal nga ko ha. Signal nga Pastoral Plus. Madi, Pastor. Inya ti makitam ti tangad dati plus na. TGMI, awan ang pinakakatoy. TGMI Mission House Plus, tapos Pastoral House yung nakalak. I-try mo man tayo login. I-send ko di password. Sige, Pastor. Sige. TGMI 1, 2, 3, 4 ada aja yun. Pastoral exclamation number sa kaatsa eh. Jeddah plus na, padasam Jeddah plus na. Pastoral Mission House. Mission House Plus. Pastoral Plus. Pastoral House Plus. Password, Pastor. TGMI. Pasensya kayo mga classmate. TGMI, small letter amin. TGMI 1, 2, 3, 4. Magsisil po. 1, 2, 3, 4. Exclamation mark. Yay, tapos at Gmail at the number sign. At wait to discussion tayo ka. Kasla ka mabuk-buk ka lang. Kasla robot. Wi-Fi. Kasla robot Wi-Fi na pa. ito na. Actually, hasta internet ti ko banting. Iso nga nagpa-connect ka ti Converge. Converge. Nagpakabitak ti Converge kaso ni Pastor Dennis ada ayan ti stage awan iso na Mission House. Ito nga ti Converge si Mission House agawan-awan ta adayo iso na. So mga naka 1 bar lang siguro iso na day takit no agangin. Kasla matangay frequency. So aja ti babana kat madamot masagap nga. Iso nga nag-class-klase kami. Nag-class-klase tayo, ijay kami Mission House. Or no kamot agyan kami ijay Ruar, di sango ti Mission House. Kasi deglang matijik stage zona. Ti problem tatta siguro ag tudtudo ijay iso nga makapisto di sango ti data siguro no mapan ni Mission House mabain mo nga sumana oje kusina nga isuna. Adajik ko. Ada stage isuna. Si kapain pas. Ay ada tuyak pagkasinan. Nagbiyahe ak tatay kaso ngayon pasak kini Pastor Dennis adalom daytoy konakta daytoy brother ni Mrs. Buntis yung asawa niya.
namatay yung bata sa loob ng tiyan, kabuanan na niya. So inyanak na di ubing ngay nga pa. Oh. Na namatay na, naghintay ng ilang araw. Rayong laktan nga i-labor mo nga normal ko nada ta anyway. Ni sisaryan da ka dublidan news ko nada slag pakarigat ka pa. Rayong laktan nga inormal nga ipasikal mo ko nada. So na yan. Pinagkwadalatan, yan na yay indus indus naparutsak nga rumor. So naladaw kami nga naladaw ko nga send link ta kasangsangput mimut lang. Doon ni Pastor Dennis kami ti mangihos. Awan ti record feature na. But anyway, adya ka muna niya remedyo na ni Pastor Dennis DJ. But anyway, dito ibagbagana dito So hindi totoong hindi totoong nagka-rapture na. Relax lang kayo kasi diniscuss na ni Jesus yung sa Mark 15 ba yon? I think Mark 15 yung diniscuss ng Panginoon yung last days. 'Di ba sinabi na ng Panginoon doon na mangyayari itong mga to wars, rumors of wars, mga lindol, mga ganyan. And pag nangyari itong mga signs na ito, huwag kayong magpanik kasi beginning sabi nila end of the world na. Parang sinasabi ni Jesus Christ na simula pa lang 'yan. So, ayan. Sabi ko naman, pag ina-analyze ko yung prophecy na sinabi ni Jesus Christ, kailan ba na bago yan? Mula Genesis, may wars and rumors of wars. Mula Genesis, walang tigil hanggang ngayon. May mga pandemya, may mga pestilence, may mga earthquakes. Hindi natigil yung mga yan. So, mas patindi lang ng patindi. For example, ngayon, earthquakes, sabi ng mga volcanologists and seismologists, sinasabi nila na kung susumahin nila o obserbahan nila ang frequency or dalas ng lindol, parang kakaiba yung dalas ng mga lindol sa ngayon. So palaging all around the world, mas matindi yung mga laging nangyayari ang mga lindol tapos ang lalakas. So makikita mo na babalik doon yung sinabi ni Paul doon sa Book of Romans na even the earth is groaning. Yun yung sinasabi niya So parang makikita mo na parang 'di ba kinumpare nila na parang yung paghilab, pagpasikal ti babae. Ikinumpare ng Panginoon yun na parang ganun. Kung titingnan mo ang nangyayari sa mundo, parang ganun na, patindi na ng patindi. Ewan ko sa mga naka-experience ng mag-labor, parang ganun. Rumikot dahito yung lubong. Patindi na ng patindi. So yung sabi ng mga seismologists, parang dumadalas ang mga earthquake. Daming nangyayari sa buong mundo, parang ganun. And wars and rumors of wars, wala namang bago yan, pero dumadalas na rin. Sinesensor lang ng media Pero Africa na lang, napakaraming napakaraming insurrection. Lahat ng dito sa mundo, ang dami sinesensor lang nila. North Korea, China, nag-uubusan dyan. Lalo na yung mga provinces ng China na hindi sila umaayon sa itong Communist Party, CPP, Communist Party ng China. Inuubos yan, mga tao, nakasensor lang. Iran, Iraq. So, kaya nga nangihimasok ang Amerika dyan. Kasi may mga nangyayaring, tawag nito, may mga nangyayaring talagang, ang hina-highlight lang nila, Israel. Inuubos niya raw ang mga taga-Palestina. Pero actually, mas matindi pa sa Africa, mas marami pa dyan, nakasensor lang. So, yan. Nakaulit ka, Pastor? Well, Pastor.
Sige. Sige, tuloy mo yung kwan, dinidiscuss mo. Pinick up ko lang yung sinabi na recall ni Paul yung teaching ni Jesus. Regarding sa kwan, di ba sinabi ni Jesus doon na simula pa lang yung mga yan. Ayun. Sige, tuloy. So, yun. So, yun yung sinasabi na Apostol Pablo na hindi nyo na-miss yung Yan na naman. pag ni Cristo. Yan yung Thessalonians na he's not early. You're not late. Sinasabi ni Apostol Pablo. So, magpatuloy lang kayo, sabi ni Apostol Pablo na doon sa paglilingkod nila. So, ayan. Yung question ko pala sa'yo, Pastor Kevin nga. Bakit sinasabi ni Paul na maging faithful sila? So, sinasabi ni Apostol Pablo na maging faithful sila. Kasi ito yung I think ito yung pwede lang na talagang doon sa pamumuhay na doon sa kultura nila maging faithful lang. Doon, I think sa teaching, sa pagsunod kay Kristo, and wag kayong sa mga fake news. Diba? Ayun, Pastor. So kung hindi sila magiging faithful, paano kung kwan? Kasi bakit kailangan niyang sabihin maging faithful sila? When in this context, bakit niya kailangan sabihin maging faithful sila? Yan yung question mo kapag pag context per context na pinag-aaralan mo ang salita ng Panginoon. Ligtas naman kayo eh. Parang ligtas naman kayo eh. Bakit kailangan nilang maging faithful? Parang ganun. Kung context per context mong pag-aaralan yung sinasabi ni Paul, talagang kailangan mag-persevere talaga, no? Kailangan mag-persevere. Kasi yung kailangan you remain. Kasi siguro yung sinasabi ni Apostol Pablo na maging faithful sila. Kasi yung ang daming teaching na fake mga false teachers, false teaching. So isa rin siguro sa mga dahilan yun. Di ba natili sila sa tinuturo nilang mga apostol, parang ganun siguro. Bakit sinasabi ni Apostol Pablo na stay? Kasi alam naman ni Apostol Pablo yung tinuturo niya na nasabi ni Apostol Pablo na just keep going. Hanggang narating si Kristo. Yan. So, yung marami silang there's too much drama siguro doon sa kwan nila. So, sinasabi ng Apostol Pablo na, Lord, palakasin mo tong mga to. Yun nako-confuse sila. Strength. Okay. So, yun yung chapter 2. O merong dagdag or katanungan? Day of the Lord. Okay. I think okay na tayo rito. Ang question lang, kung nag-rapture na at mag-iwan tayo. So, don't panic. Patubating Kristo. So, ito na sa chapter 3.
Tamang-tama yung message ko kanina na waiting for the tigok or rapture. Kaya hintayin na lang natin. Totoo yan, Pastor. Actually, may mga grupong nagsasabi na dumating na ang Panginoon. Hanggang sa ngayon. May mga grupong nagsasabi na dumating na ang Panginoon. Kaya ang message nila, hindi lang familiar sa Pilipinas eh. Pero may mga grupong ganon. Kaya ang message nila, mag-persevere tayo kasi we are inside the tribulation, yun yung sinasabi nila. We are inside the tribulation, mag-persevere tayo kasi ito na lang yung last chance natin. Kung hindi tayo mag-persevere at bumalik ang Panginoong Jesus, yung second coming talaga na aapak sa lupa. So, yun, may mga teaching na ganyan na kumakalat sa mundo. Hindi lang tayo aware kasi na-shutdown agad sa Pilipinas yan eh. Ang Pilipinas kasi strong theologically. Strong theologically. Pero pag pupunta ka sa mga persecuted country na hindi masyado na-expound ng Word of God, China, Iran, itong mga Muslim countries, Africa, mga ganyan, India, yung mga hindi established masyado sa scrutinizing the Word of God. Kumakalat yan. Sinasabi nila nasa loob tayo ng tribulation. So, yan, dagdag kaalaman lang na totoo pa rin yan hanggang ngayon. Existing pala yung teaching na yan. Existing. Ayun na. So, ayan, alam naman siguro natin na hindi ba naman si Kristo. So, ito na sa chapter 3. Okay, dito na babanatan ni Apostol Pablo tong mga may pagkatamad. May pagkabatugan na sa So, ito yung chapter 3, yung banat ni Apostol Pablo dito sa mga may mga katamaran na. O yung mga wala na silang responsible na sila. So, ito na yung sinasabi ni Paul na nagsermon na siya dito sa mga idol. Yung mga tumigil sa trabaho, nakikisalo na lang. Walang ambag. Saan? Bakit sila tumigil? Yun nga eh. Sabi nila dadating na. Ay, ito naman yung ito naman ata yung grupo na nagsasabi. Kanina yung isang grupo, sinasabi nilang dumating ng Panginoon. Ito naman ata yung grupo na nagsasabing naghihintay. So sa paghihintay nila, wala na silang ginagawa, parang gano'n. So yan yung mga tumigil na sila sa pagtatrabaho. Literal siguro yun. Possible yun, literal. Kasi wala nakikisalo sila sa mga sa mga ibang tao na wala silang ambag. Ang bihira naman. Nakikikain lang siguro, parang ganon. So, kaya yung sabi ng Apostol Pablo, kung ayaw kong sa church, nakikikain ng walang ambag. Tapos pag uwi, may balot. So, ito yung sinasabi na Apostol Pablo na kung hindi ka magtrabaho, kung ayaw mong magtrabaho, hindi wag kang kakain. Parang wag kang kumain. So, ito na nag-share na siya Apostol Pablo dito. Parang parang kinuha ni Paul kung may pastor may gawin siya Apostol Pablo, kinuha niya siguro. Sa mga tao dyan na quit ng trabaho. Get a job. So, kasi may ilan kasi na baka dahil akala nila paparating na agad si Jesus Christ. Yun, siguro yun. Yun na, hindi na sila naghanap buhay, na parang ganon. Tapos yung mga yun, yung sinasabi ko kanina na yung patron system ng Roman, na umaasa na lang sila sa mga mayayaman. Pero yun nga ang naman doon,
napapasama sila sa mga gawain nila na hindi maganda. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo. Wala, hindi ganyan yung role ng kingdom people. Oh. At isa pa dito, in-example ni Apostol Pablo yung sarili niya mismo na sabi niya, nung nandyan ako, nung kasama ninyo ako, hindi ako umasa sa inyo. Mhm. Naglag na naman si Pastor Dennis. Hirap talaga yung signal. Yan, itong kuan. Nangyari rin 'to nung 1990s, parang napansin ko rin ito pag bumabalik ako sa kuan. 'Di ba naging uso itong malapit nang dumating ang Panginoon na message mga 1990s hanggang sa malapit sa 2000. Maraming pastor ang nagsasabi na wag na kayong mag-aral. Magpastor na kayo, tumulong na kayo sa church. May mga ganyan na movements nun nung actually tinamaan rin ang Pentecostalism diyan So, magpastor na kayo. Kaya yung maraming mga pastors na finorce ang kanilang mga anak na maging pastor. Parang ganon. Or pino-force ang mga member nila na magpastor na rin. So, parang ganon. Nangyari yan 1970s, 80s, 90s. Kasi napakatindi ang teaching ng pagbabalik ng Panginoon sa mga age na yan. So, Sara, nawalan na naman. So ayan. So imagine, totoo yung sinasabi ni Solomon na there is nothing new under the sun. Parang nauulit-ulit lang yung nangyayari. So umiikot-ikot lang yung nangyayari. So, nandito ka ba, Pastor Dennis? Pastor. Nawala yung internet. Sige. Ipin kita ulit. Medyo malayo kasi sa... Sige, tuloy. Sige, tuloy mo, Pastor. In-explain ko lang na nung 70s, 80s, and 90s, medyo nangyari sa church ito. Kaya maraming nagsasabi na pastor na nagpe-preach ng Return of the Lord noon na malapit nang darating ang Panginoon, wag na kayo mag-aral. Magpastor na kayo, punta kayo sa Bible school. Nangyari yan. Marami mag-resign na po sa trabaho ninyo, maging pastor kayo. Redeem the time. Mga termo na gamit noon. Redeem the time. Bihira naman. So, ayun. Topic sa istumbo naman. Wala talaga. Umuulan ba dyan, Pastor Tenay? Pastor? Wala. Ganda pa man din ng topic natin. So, anyway, yung sinasabi ni Paul dito, kasi marami ng ganon, umaasa na sila sa church, may mga mayaman. Umuulan dyan, Pastor? Hindi naman, Pastor. Makulimlim talaga. Lumapit ka na lang sa Kwan Mission House. Iwan mo na yung table. Kunin mo yung upuan mo na lang. Lumapit ka na lang doon sa Batanggob Jeruangan. Nakapatay amin nga silaw. Ay, nakapatay amin nga silaw, Jai? Nagpadundan ka ba safe? Masasidag ka ba safe? Noon laki Arbes. Wala. Ganyan. Pag humangin, tatangayin yung signal talaga. Lapit ka ng konti. Okay. Sige. Kaya mas okay siguro. Okay, siguro. Dagdagan konti ng signal.
So ayan, Mabira, pasensya na po kasi talagang dito, mahina. So, ayun, meron ng mga nag-quit sa job nila kasi alam nila si Jesus Christ, baka dadating na sa Lunes, parang gano'n. So, agad-agad yung nasa isip nila na pagdating ni Jesus Christ. So ayan, napasama sila sa mga kultura ng mga Roman, patronage, namumuhay sila doon sa mga mayayaman. So, parang gano'n na yung ano na. Pero yung si Apostol Pablo, nagbigay siya ng example mismo sa sarili niya na, "When I was there," sabi niya, "I work with my own hands and I didn't mock." So, I didn't mock, do what I did. So, ayun, sinasabi niya na so, yung dagdag pa niya, 'wag maging abala sa buhay ng may buhay. So, may sarili kang misyon, dun ka mag-focus, yung sinasabi ni Apostol Pablo. So, yung prayer niya sa kanila na, sana bigyan kayo ng kapayapaan ng Panginoong Jesucristo. Kahit na gulong-gulo kayo, nalilito, o kahit doon sa mga marites sa church. So, ayan, yun yung kwan ni Apostol Pablo. So, meron din siyang advice doon sa mga yung mga yun, naghihintay na wala nang ginagawa. Work hard, sinasabi ni Apostol Pablo. Don't be a burden. Wag pabigat and help, tumulong, and don't needle. So, yun na parang gusto nila, hayahay na. Hayahay na yung buhay. Wala nang ginagawa. So, maling interpretation sa mga teaching ni Apostol Pablo sa mga kuwan nito. Naging kuwan na sila, naging irresponsible na sila sa mga buhay nila. Yung wala talaga. Nako-confuse yung mga tao. Ang daming drama. May dagdag ka pa, Pastor, dito sa chapter na ito, sa chapter 3. I think kuwan ka talaga. Pag medyo nag-tweak ka ng konti sa theology mo, pag mali talaga yung interpretation mo, apektado ang buhay. Kaya napakahalaga, tingnan mo yung doctrine na nakakaapekto sa buhay. Ito, malaking epekto nito. Kasi hindi na magtatrabaho. Yung sabi mo, naging patron na. Ay, itong patron, yung naging kwan, parang bata-bataan ka ng mga mayayaman. Sunuran. Naging sunuran sila. Sa mga tip, ganon. So, kahit kwan, habang naghihintay, ganun na lang, hindi na sila nagtatrabaho umaasa na lang na ibaon-baon na gijay ko. So, kung wala nang pagpupursige, so, parang ganun, hindi na nagiging productive sa buhay. Oo. So, napakahalaga kasi yung doktrina mo. Yung doktrina mo kasi it shapes your life talaga. Oo. So yung idea dito, so yung first na slides kanina na kung ano yung hinihintay mo, kung ano ang hinihintay mo, yun din yung pamumuhay mo. Yun parang yun yung nag-shape ng buhay. So, ayan, if you don't work, you don't eat. So, yun mga idol, yun yung mga disorderly, or take advantage of others. So, pero yung example ni Apostol Pablo, yung sarili niya mismo. So, maganda rin talaga na mga ministers, sarili mismo yung example sa mga tinuturuan talaga. Oo. Yan na yung example ni Apostol Pablo. So, kahit ganon, may panalangin pa rin si Apostol Pablo para sa mga tumamad na. Sa mga naghihintay sa pagdating ni Kristo na walang ginagawa. So,
peace in the midst of confusion. Mm. Ayan. Okay, mayroon pa kayong dagdag dyan? Or reflection? So, maganda sa buhay ni Paul. Mm. Kasi, ito, medyo makakasalamin makakasalamin ang mga pastors natin dyan sa Hong Kong. Kasi actually, you work just like your members. And actually, ito talaga ang pananaw ko sa theology ko. Theology of work. Na, kaya ako, though the church is, itong MCWCA, very loving and generous sila. So, I tell the church na I'm a freelancer. So I work at night. I work at night. I minister in day. I teach in the Bible school. So I go around and teach. But in the evening, I work because talagang kailangan mong Anong gusto mong, kung anong gusto mong maging yung mga member mo, you need to model that. Yes. You need to model that. Yun yung natutunan ko kay Pablo eh. Hindi pwedeng pakinggan nyo yung sinasabi ko. Huwag nyo nang pakialaman ng buhay ko. Hindi pwedeng ganun eh. So, ito appreciate ko rin sa kasi nasa iisang page kayo. Kayong nasa Hong Kong. Yung pastor ninyo, di rin kayo. So you are on the same page. So, yun rin yung talagang and that's why I'm more gracious. I'm more gracious sa church in the sense na hindi ko fino-force yung mga tao na pinapagawa ng napakaraming ministry. Hindi ko ginagawa yun eh. Kasi I understand what it means ng puyat. I understand what it means na may aasikasuhin ka pang anak. I understand what it means na ang dami pong gagawin pa sa bahay. So, I'm more appreciative sa kanila na in spite sa pagod na nila sa mga buhay nila, they still sacrifice to come on Wednesday night. Kasi pagod na yung mga yan eh. But they spare 1 hour to come to the prayer meeting. So, and then, yung Sabado na naiiwang araw nila, maglilinis ng bahay sa umaga, maglalaba. Pero in the evening, they still come in church para mag-practice para sa praise and worship. Tuwang-tuwa na ako dun. And ayoko nang dagdagan. Kasi yung pananaw ko kasi, stress na yung mga yan eh. At gusto kong makita nila na ang church ay lugar ng kapahingaan. Na totoo yung sinasabi ng Panginoon na come all of you are tired and heavy laden, I will give you rest. So yun yung pinagpe-pray ko na pag pumunta sila sa church, masusumpungan sana nila sa church ang kapahingaan. So yun yung I don't create so many ministries sa church and yun yung theology ko na and I stand with that kasi maraming bumabangga sa akin diyan. Parang sasabihin nila, tamad na church. Hindi mo naiintindihan ng mga tao ko eh. Puro professional yung mga yan. Pagod na yan. Pagod na yung mga yan. So my prayer is that, Lord, pag pumunta sila rito, mahanapan sana nila yung promise mo. I will give you rest. Paano yun? Nagpa-promise ng Panginoon na I will give you rest. Tapos yung pastor nagbibigay ng pagod. Against ka sa boss mo, di ba? So, parang gano'n. Ang kagandahan sa Hong Kong, stress reliever nyo sa church. Ayun, maganda. Pupunta kayo doon. Actually, ang ginagawa ninyo sa church sa Hong Kong, katuwaan nyo, ang sasaya nyo eh. Nagtatawanan kayo. Parang bent out yun eh. Doon nyo nilalabas yung pahinga ninyo. So iba yung context sa Pilipinas. So, yun yung point ko lang. Kung ano yung gusto nating ministry, talagang we need to model it out.
yun yung kwan. That's my theology of work. Yes, sir. Kasi makikita rin ng mga ano yan eh, may epekto rin talaga sa church yan. Sa akin sa church sa Danghay eh, yung mga iba talaga eh parang ayun na ang tatanda na. Tapos yung mga kan naman may mga work naman. I think parang minsan kasi napapansin ko parang bugbog tong mga member na to mga to na matanda na tapos nag-aalaga pa ng mga bata kasi yung ina nandun sa ibang bansa. So parang ganun yung kanila na kahit hindi naman sila lahat professional eh iba rin. Parang ramdam mo rin yung kuan nila na sana hindi sila mag-isip na Sunday man na parang kasi. So sana hindi maging pabigat din yung pagsisilbi. Yung sinabi ko kanina eh. Hindi pabigat sana yung pagsisilbi sa Panginoon. So, yung maintindihan nyo. So, maintindihan natin yung sinasabi ko kanina sa sa preaching ko kanina. So, basta yung sinasabi ko kanina, hintayin lang natin yung pagdating ng Panginoon. But, wag naging tamad. So, yan naman eh, sinasabi ng kanana habang naghihintay, maging Productive. live well. Live well May verse na and love well. yung verse ni Jesus Christ na yung parable niya na kwan, yung businessman na umalis, nag-iwan ng kwan. Di ba yung term na ginamit doon? Do business until I come. Be productive in life. Huwag yung batugan na naghihintay. Masumpungan sana niya tayong nagtatrabaho, sabi doon. Ayan. Live well, love well, and yung mga yan. Mag-vacuum ng kwarto, gano'n. Maging busy-busy. Ayan. So, meron bang mga questions? Last slide na to, Pastor. Pastor. Last na yan. Ganda ng kwan. Ganda. Ito yung preaching mo kanina? Hindi ba sa Acts ako kanina eh. Sa encounter ni Apostol Pablo. May isa pa sana akong kwan eh. Isa pa sana akong preaching sa rapture eh, kasi sinabayan ko yung giyera sa Israel. Kaso ang kwan nung kwan parang pakiramdam ko eh nililid naman ako ng Panginoon na i-deliver yung kwan, yung lecture ko sa lecture convergence doon sa church. So din-deliver ko yun kanina. Parang nag-shift na eh. Sakto yun kasi, Pastor. Holy Communion kasi kanina. Holy Communion rin. Kaya yun yung tinapat ko. So, but the previous yung nakaraan na dalawang Sunday, nasa rapture ako. Nasa rapture. Well, parang nag-share ako din ng yung pagdating ni Kristo sa second coming. Di ba, Pastor Joan raw, preaching niya raw second coming rin. Ay, isang buwan. Siguro, Pastor, dati adult tayo. Dati surok tatay. Siguro, dito naman ako mag-preach. Waiting, tapos kailangan patient with work. Tuloy lang ang buhay. Work, at trabaho ka because of purpose. Trabaho ka, tipod na nga minta, inayat mo. Iti pamilyam, iti nagpataadal ka ti balay mo, or you love the things, or you love your family. Tapos agtrabaho ka kasi pud na nga minta addan iti espiritu, the fruit of the Holy Spirit.
habang Mm. agur-uray tayo, Mhm. kailangan nga trabaho tayo. Tapno, tati trabaho is not in vain. Nga adda ti gungunata di trabaho ti daga, nga kasin ka rin na nga magungunaan tayo di trabaho ti daga, magungunaan tayo pa di langit. Di ba double Amen. double 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 gain. compensation. Nga double gain nga we gain here Yes. and we gain in the future. Mm. Iti isurutat tayo tapos we need to Jimmy kadwakit we need to stay where we meet the Lord. No agur-ura ta waiting ti ko iti title na. Ti waiting kit no matigok tayo or the rapture. Mhm. So Mm. we need to stay with the place that we meet the Lord. Awan imbaga na ti Biblia nga ije Central or ije Pilipinas no ano ti pakamitan tayo kini Apo Diyos but the Bible says ije kuna na diya nga don't neglect your gathering because the Lord is near. Kaya di ko na. So ibig sabihin ije church santa liwliwan ti pa nagsimba. Nga Mm. we stay no adda ka waiting shed no nakitulag ka iti maysa nga tao nga imit mo ag-stay ka ijay hanggang nga pumanaw-panaw ta no sumangpot kedi awang ka di awanen. Tagpuan. Ay tagpuan di stay with ag-stay tayo ijay ti tagpuan. So di ba kung nanapay di Biblia nga so number 1 stay ka di tagpuan ket di kunan jay don't neglect the gathering because the Mhm. coming of the Lord is near kuna na. Ano the verse na aja ket. Bruce. Tapos kuna naman enjay go to the room and pray. Kasi di prayer isu iti connection mo kanya Apo Diyos kuna na di go to the room. Di JT place. Di kuna na di ngagkararaga nga di agresat. Ken di may katlo nga stay with the place isu di kuna na di nga love the Lord your God with all your heart, with all your mind. Ta di met karon marapture ka di met soul tayo nga di marapture ti bagita pero Bali-baliwan. mabaliwan. Pero no matigok tayo ngamon una hantay maura di rapture di siyempre di soul tayo isu ti may rapture isu nga we meet the Lord in our heart, in our soul. Ta DJ met iti imit na para tayo so we stay in that place nga di inawat tayo. Di iti medyo pay diras nga ita addagan pa panan may nga pag-attenan iti anniversary. Man Jimmy Manatili ka sa tagpuan. Nga isu kakatawa kami nga nung nakitulag ka umay ka ti simbaan ad, on the way ako kung ano kinakaturog ka pa ga kaduda gid awan ni tagpuan di da taguan. so naisuro tatay wen ada eksakto mo di adal de data nga masapol nga da iti para trabaho habang agur-uray ka dito boring. Okay. Kung hindi aday jay. Ito actually it comforts people. Sabi ko nga sa mga kwan kasi, mga professionals pagdating sa kwan pahinga nila linggo parang Lunes man no bigatin sila. Sunday pa lang kay Lunes na di panong na din. No bigatin lagsin na ay dangay no Lunes when we talk about rapture mo yung mga no rapture ka awanin ti Lunes. But blessed hope that is the rest. JJT Rogi na kanya tayo ko 1,000-year rest. Sabbath. The 1,000-year reign of Christ. So, yeah. Padpadaanan tayo datoy. We pray nga kwan. Mga bumayang. One na. Ngayon na tata. Trabaho kay Lunes. Ganas Sabado. Preach kay Domingo. Dire-diretso. Okay. So, thank you, Pastor Teres. Very
insightful na discussion natin dito, and we go back to this 3 chapters lang to, 3 chapters. And then he strike these 3 topics. Ano yung point nan? Hope, suffering, day of the Lord. And And so tatlo yung tinarget niya yan. So that is the 2 Thessalonians, and malapit-lapit na tayo. So pagkatapos nito ilang sessions na lang tayo, and hindi ko alam kung anong isusunod natin. Ewan ko si Madam Bing, ang problema niya, hindi nila binalik yung manual niya. So hindi ko alam kung papasa ko kay Pastor Dennis but dito, Thessalonians, pupunta na tayo sa Timothy. So malapit nang namamaalam na si Pablo. So ayan. So praise the Lord. It's already 10:57 dito sa Pangasinan. So purihin ang Panginoon. So ayan. Thank you, Pastor Dennis, sa pagsalo. no problem. Sige. I think sige, mag-pray tayo and we will close this. Hallelujah. Lord, maraming salamat for these words na buhay pa rin sa hanggang ngayon. Still very effective in communicating with us. How do we conduct ourselves while we wait that blessed hope? Maraming salamat, Lord, na that promise will surely come. At maraming salamat dahil alam naming malapit-lapit na, and may it encourage us to be more productive in our work, and even, Lord, in our ministry. Na paalala sa amin na magmadali kami kasi malapit-lapit na, and seryosohin namin ang pananampalataya namin, and madatnan sana ninyo kami na abala sa mga pinapagawa ninyo sa amin. I-bless mo ang bawat isa sa amin, Lord. Itong mga kapatid namin sa Hong Kong, you called them, Lord, in the ministry of family. Nag-work sila dyan, Lord, to supply the needs of the family. And ginagamit mo ang trabaho nila, Lord, to supply ang pangangailangan. We thank you, Lord, sa palaging paggabay sa kanila, palaging being there with them. I pray, Lord, that you give them always health, strength, and we ask the Holy Spirit to always comfort them pag tumatama yung espiritu ng pagkamis. I pray, Lord, na you comfort them, Lord, and we look forward to that day when you come. Yung araw na yan, wala na itong mga hirap ng sumpa ng mundong ito, Lord, na kailangan naming magtrabaho para mamuhay. Pero darating ang panahon, Lord, na ang buhay buhay dahil nasa presensya nyo na. Maraming salamat, Lord. So, i-bless mo ang bawat isa sa amin. Kahit sa pamamahinga namin ngayong gabi, ikaw ang mag-restore ng kalakasan namin. Punuin mo ang puso namin ng joy para paggising namin sa umaga, Lord, full of energy kami, Lord, na patuloy ang mga gawaing nakahandang gawin namin, Lord. Bless mo rin ang mga kasamahan namin nandito sa Pilipinas. Ikaw ang gumabay sa aming lahat. Maraming salamat. Hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, amen. Medyo dami nating challenges ngayong gabi. Technical challenges. But praise the Lord. Natapos rin. Sakto, 11. Hallelujah. Good night po. Good night. Good night. Good night. And kamusta kayo, brother? Laking pakikaan. Taglilinis sa PKD Oh, very excited. Baka nga maturog ay. Nakatulog ko jirabi. Adin lakay ka, baka nag-message ka din ka. Awang ka lang makita ng ako. Dismaya ka rin pa na. Nagaduko pa ka dismaya amon. Nga ni umay ti apo.